Napakahalaga talaga ng early game sa Mobile Legends kasi dito mo malalaman kung sino yung magdidikta sa tempo ng laro. Kapag lamang kayo sa early game, sa items, sa kills, sa objectives, mataas yung posibilidad nyo na manalo. Tignan nyo yung ginagawa ko dito kasi dalawa yung katapat ko dito, nandito kanina si Guinevere, di ba nakita nyo naman. So nila last hit ko lang yung mga minions. Hindi ako lumalalim doon kasi baka mamatay ako dyan. Pero dahil wala na si Guinevere dito, dahil nakita ko siya sa mapa, nandun siya sa mid lane, pwede ko nang brasuhin si Claude. Kapag binraso mo yung katapat mo sa side lane, applicable to sa XP lane at gold lane. Kapag alam mong lamang ka sa ka-lane mo, ganito ang gawin mo. Ayan o. Nilalasit ko lang yung mga minions. Hindi ko tinitira yung minions, hindi ko kiniklear agad. At si Claude yung tinitira ko para hindi niya makuha yung mga minions niya. Kapag hindi niya kasi makuha yung mga minions, syempre matagal siya makakabuo ng mga items na kailangan niya. At kapag wala rin siyang items, wala rin siyang damage. At kapag wala siyang damage, wala rin siyang pakinabang para sa team niya. Lasitin niyo yung mga minions para malaki yung gold na makuha nyo. Sa part na to, during laning phase, marami na rin talagang hindi nakuhang minions si Claude dito. Kaya mabagal siya makakabuo ng kanyang mga items. Nahihirapan rin kasi siya makalapit. At kapag gagawin nyo yung ganitong uri ng pambabraso, dapat lamang yung hero nyo early game. At kapag binabraso nyo yung katapat nyo sa side lane, dapat lagi rin kayong nakatingin sa mapa. Kapag wala sa mapa yung kalaban, baka papunta na yan sa'yo para tulungan ang kanilang kasamahan. So kapag gagawin nyo yung ganitong pambabraso, dapat tingin rin kayo lagi sa mapa. Kasi mahirap kasi kapag masyado tayo malalim dito, tapos nandito na pala yung backup ng kalaban, kawawa talaga tayo, mamamatay talaga tayo doon. Kaya dapat tingin-tingin lang din talaga kayo sa mapa. At kapag may pagkakataon na umuwi na yung kalaban, syempre free na yung kinukuha nating gold plate, 'di ba? So dito pa lang ang laki na magiging lamang natin sa Claude. Inaabuso natin yung early game power ng hero natin kapag lamang tayo sa early game. Ganon kasi talaga ang labanan sa side lane. Kapag lamang ka early game, brasuhin mo yung kalaban, dapat agresibo ka pero dapat mag-ingat ka pa rin kasi hindi naman pwedeng sobrang agresibo mo, sobrang lalim mo, mamamatay ka doon dahil nandyan na yung kalaban, hindi ka nakatingin sa mapa. So ganyan lang lagi ginagawa natin, hindi natin hinahayaan si Claude makalapit basta-basta para hindi niya makuha yung mga minions. Kapag hindi niya nakuha yung mga minions, wala siyang pera. Kapag wala siyang pera, wala siyang item. Kapag wala siyang item, wala siyang damage. At kapag wala siyang damage, wala siyang pakinabang para sa team niya. Parang 4v5 yung mangyayari. So ganito, kapag may pagkakataon tayong pitasin ang kalaban, napakaganda nito kasi gold laner tayo eh. Or kung XP laner ka man, napakaganda kapag may mapipitas ka. Buti na lang talaga makakatakas tayo dito kasi may mga pandepensa na tayo early game pa lang. Mayroon akong warrior boots at magic blade dito bilang pandepensa sa early game. Basta yun lang, tandaan nyo lagi kapag lamang kayo sa early game sa katapat nyo sa side lane, brasuhin nyo, dapat agresibo kayo pero dapat mag-ingat rin kayo. At mas maganda kung maaga nyong mababasag yung tore, diba? Ayan, wala na kagad tore si Claude. So mas mahihirapan siya ngayon lalo makapag-farm kasi wala na silang vision dito at wala na siyang protection dyan. For more tips, pakifollow po ng ating page at pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel at pa-share na rin po nitong video para marami pa pong baguhan na matuto.